naglunsad na po ang gobyerno ng Oplan kontra baha. Yan. Mukhang ang Pangulo umakto na rin kagad, ano? Oo. Mukhang personal na siyang pumunta. Siya na mismo ang nag-launch ng programang Oplan kontra baha. Ito po ay pagtutulungan ng private at government at private sector. Ay, andyan si Uncle Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Ayun. Oo. Malaking bahagi daw dito, mga ng pagbaha, siltation. Kaya tinatanggal nila. Napuno na ng putik yung mga ilog, silted. Tama. Hindi na makadaos yung yung tubig. Alam mo, di ba bago pa tumama ito mga, yun ang binabanggitan natin Yes. Magkaroon na tayo ng siltation program sa mga ilog natin. Oo. Kasi hindi nga dumadaloy ng tama. At saka iba dyan, puro putik na, mataas na yung bura, kaya pag tumaas ng tubig, apaw agad. Sige, narinig ko rin to kay Ginoong Ramon Ang. Ang problema lang sa dredging, apakamahal. Napakamahal ng dredging at wala namang kumukuha niyan para gawin panambak. Yung galing sa putik niya, ganyan. Yung nakuha. Saan mo dadalhin ngayon yan? Hindi mo nang pwedeng dalhin yan sa mga landfill. Parang hindi naman nila tinatanggap ata yung basura na yan. Dapat talaga, buong programa, hindi mo nang pwedeng gawin panambak kasi hindi mo walang naman, useless Di ba? Pakinggan natin, ano ang pananaw dito ng Pangulong Bongbong? Sige nga. Siya mismong naglunsad dito We will continue to do this first part of the Oplan hanggang July of next year. Ng mga 9 months ito. Hindi namin titigilan. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang isa pang nakita nating problema ay ang paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema. It's the beginning of a very wide-ranging program to at least partially solve the problem of flooding, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other highly urbanized cities and provinces. I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Ayun, Nelson. Alam mo, meron nang naging malalim na pag-aaral ang SMC, ang San Miguel Corporation ukol sa bagay na yan, Nelson. Na meron silang mga rekomendasyon, sundin lang. Ang problema, solomente ang private sector. Parang nagdadalawang isip na suportahan ito ng gobyerno. Kasi gusto nila sariling diskarte ata ang ilang mga ahensya ng gobyerno. Kaya ayaw nilang i-push yung programa ni Ginoong Ramon Ang. Yun. Ayaw ko, ako sa mga narinig kong interview, minsan sa mga loob ni Ginoong Ramon Ang. Sa harip ng suportahan sila, minsan nasisisi pa sila. Di ba? Pero inaral din nila ng husto daw yan. Yung problema na yan ng pagbaha dito sa Metro Manila. Yun lang sa Ilog Pasig. Parang 4 na bilyong piso na yata ang ginugugol ng SMC para lang malinis ang Ilog Pasig. Di ba? Tama. Noon pa yan. Panahon pa ni Ming Ramos, di ba? Ayun, FBR kasi nagkaroon tayo ng Pasig River Rehabilitation Program. Doon nagsimula yan. Sa halip na ma-rehab ang Pasig, sa nakalipas na panahon, parang wala. Hindi naman gaano na-rehab ngayon po, ito, lumalim pa ng lumalim ang burak. At ito, alam ko sa Parañaque ito, di ba?
Paranaque itong... Parañaque, ayun, Parañaque area. Doon nila nilaunch yung Oplan kontra baha na yan eh. Yan. Pero alam mo ba na mayroong flood control sa Pilipinas ngayon na hinahangaan at pinapakinabangan? Ako naman kasi kung tama talaga, Nelson, ang flood control, kahanga-hanga naman talaga. Pakikinabangan talaga. Oo naman, saan lugar daw yan? Pero ito, kitang-kita ng mga tao. Na naging kapag-pakinabang? Dati kasi bumabaha. Ngayon, walang masyado ng baha. At kitang-kita mo na nandun yung tubig. Talagang yun ang naging daluyan ng tubig. Doon pumupunta. Ba? Anong flood control projects yan? Yun lang. Mahal ito. Ay, kaya natin yan. Kung may pera naman, di ba? Pamalitin mo ba yung trilyong pisong ginastos? Yun ang problema natin. Ano? Diba? Bakit ang sistema natin ay pababaan bidding, no? Lowest bidder. Kaya ang nangyayari tuloy, tapos magreklamo tayo pagka substandard. Siyempre, gustong manalo ng nagpapababaan. Siyempre. Substandard nga. Kaya nga. Kung ikaw nanalo, di pa paano mo nga habulin yan? Nagbid ka ng ganon. Kaya, hindi tayo dapat magtaka kung bakit mahal kapag ka ang gagawa ay taga-ibang bansa. Kasi gusto nila tama. Tama at mapapakinabangan, matibay.